Purihin ng Panginoon at isang mapagpalang umaga na rin sa bawat isa sa atin, pagbati sa pangalan ng ating Panginoon. At sa umagang ito, bago tayo umupo ay ating buksan na rin ang ating Biblia. It's the familiar verse na nais kong kunan ng pansin ng ating pag-uusapan, 2 Timothy 3:1. Sabi diyan, "This know also that in the last day, perilous time shall come." Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita. Tayo makakaupo sa oras na ito. Sabi ng ating binasa sa King James Version, This know also that in the last day, perilous time shall come. Sa Easy English, ang sali naman, understand this during the last day. Before Christ return to earth, there will be time of great trouble. At dito ako kukuha ng isang bagay na ating pag-uusapan at nais ko na rin bigyan ng ating title sa umagang ito, Living in Perilous Time. Yan ang ating pag-uusapan, Living in the Perilous Time. Tunay ba sister, ang ating panahon ngayon ay patungo na sa kasamaan. Ang panahon natin ay, ang salitang perilous time is ang ibig sabihin nito sa meaning, full of danger. Hindi lamang danger, kundi full of danger. Na ang ating panahon, ating kinabubuhayan ay hindi na ito panahon na kung saan ay safety. Maraming bagay na nangyayari sa ating panahon na kung saan ang kasalanan, ang mga bagay na panganib ay nariyan lang sa kapaligiran. Alam niyo ba kung ating magiging observe tayo sa mga nangyayari, kung paano ang tao sa ating panahon ay wala ng takot sa Diyos. Ang dahilan kung bakit nasa panahon tayo na danger, na sitwasyon sa ating panahon, dahil anto ang nagsabi, ang tao ay magiging maibigin sa kanyang sarili. Nakapokus ang tao sa kanyang sarili, sa kanyang kagustuhan, maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, sa pag-ibig sa salapi, mayayabang. At ang tao sa ating panahon ay hindi makontento sa mga bagay na mayroon siya. Kaya brother sister, living in the perilous time. Tayo nabubuhay sa isang mapanganib na panahon. Tayo nabubuhay sa panahon na kung saan hindi na ito biro. Ibig sabihin, kapag tayo ang panahon ay pasama na ng pasama, at ang panahon ay naroon na sa kanyang kasamaan, ibig sabihin, brother sister, ibig sabihin lamang, the judgment is come. Kapag ang mundo ay patungo na, makita na natin ang pasama ng pasama, ibig sabihin ang paghatol ay nariyan na. Ang paghatol ay gagawin na ng Diyos. Pero salamat, hindi pa ito gagawin ng Diyos habang mayroon pang pumipigil. Pero makikita natin ng kasamaan, makikita natin ang panahon na ating kinabubuhayan na kung saan panahon ng punong-puno ng panganib, hindi na safe. Ang ating Panginoon ay siyang patuloy na gumagawa sa ating mga buhay. Kaya brother sister, alam natin na tayo, nais man natin mag-ingat, pero ang panahon ay napakasama. Pero salamat, mayroon Diyos na nag-iingat sa ating mga buhay. Ang kahalagahan sa mananampalataya, mayroon Diyos na may hawak sa kanyang buhay. Kung ang panahon ay patungo na sa kasamaan, ang panahon ay patungo na sa isang masamang kalalagayan, at tayo'y nabubuhay sa ganyang panahon, makikita natin mamaya may mga karakter sa Biblia na sila ay nabuhay din sa masamang panahon na ang kanilang mga kaluluwa ay laging namamanglaw dahil sa kasamaan. Pero habang sila namumuhay doon sa kasamaan, nung ang judgment ay darating, mayroon munang pagliligtas sa kanyang mga anak. Alam nyo, gaano mang kasama ang panahon, sabi kung ating babasahin muna ang talata, 2 Thessalonians
chapter 2, verse 6 na lamang, kung ating titignan, brother sister, nasabi diyan sa unahan ay ito yung panahon na kung saan ang Antikristo ay magpapasamba na gaya ng Diyos at sa huling araw uupo siya sa templo at magpapasamba siya na gaya ng Diyos. At ang kasamaan ng Antikristo ay nariyan na at nais ko na lamang basahin sa 6 at sabi sa 6, at ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan. Sabi niya, ang Antikristo ay nariyan na, gumagawa na ang kasamaan. Ang kasamaan sa ating panahon, makikita natin, yan ay impluwensya ng Antikristo. Yan ay impluwensya ng kaaway sa ating kapanahunan. Ang kasamaan, ang kasakiman, ang pag-iimbot, ang mga bagay ng kasalanan, yan ay impluwensya ng Antikristo. At kung hindi tayo magiging maingat, brother sister, maaari tayong maimpluwensyahan ng mundong ito. Maaari tayong maimpluwensyahan ng kasalanan, ng karumihan ng mundong ito, dahil ang Antikristo ay nariyan na, gumagawa na. Ano sabi yan? At ngayon nalalaman ninyo na ang nakakapigil upang siya'y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Nakita nyo? May kita natin, ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Ang kasalanan, ang kasamaan. Kaya nga sabi ko, tayo nabubuhay sa isang danger na panahon. Dangerous. Isang panahon na mapanganib. Bakit? Dahil ang panahon na ating kinabubuhayan, ito'y sulat ni Apostol Pablo sa kanyang panahon, pero higit natin makikita sa ating panahon kung gaano kasama ang ating panahon na kinabubuhayan. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Ang kasamaan ay gumagawa na pero hindi pa siya lubusan makagawa. Hindi pa lubusan makagawa ang kasamaan dahil narito pa ang mga anak ng Diyos. Mayroon pang pumipigil, mayroon pang humahadlang dahil mayroon pa iniingatan ng Diyos sa ating mga panahon. Mayroon pang iniingatan ng Diyos upang ang kaaway ay hindi lubusan makagawa, brother sister. Pero may isang araw na lubusan gagawa ang kaaway kapag ang mga anak ng Diyos ay kinuha na ng ating Panginoon. Pero ngayon, brother sister, mararanasan natin ang mga trouble, ang mga bagay na pwede natin maranasan. Hindi natin pwede sabihin, mananampalataya ako. Hindi ko mararanasan yan, brother sister, kahit man tayo, habang tayo dito sa lupa, ay narito tayo, makakaranas tayo ng mga struggle, mga pagsubok, mga bagay na kabigatan sa ating mga buhay. Pero huwag kang mag-alala, mayroon Diyos na nag-iingat sa ating mga buhay. Mayroon Diyos na humahawak sa ating mga buhay. Kinakailangan natin maging maingat dahil tayo nabubuhay sa isang panahon ng kasamaan. Na panahon na kung saan naroon ang paggawa ng kaaway. Kaya brother sister, bilang mananampalataya, hindi natin pwede sabihin mananampalataya ako. Kahit hindi ako magseryoso, hindi ako gaano magseryoso, alam ko kapag anak ako. No, brother sister. May mga free will tayo. Naalala ko ang usapan ng sharing, ang foolish virgin at ang wise virgin. Pareho sila nakaabot sa dulo. Pareho sila nakarating sa dulo. Pero ang 5 dalaga ay mga mangmang ay hindi nakasama sa pagdating ng kasintahan lalaki. Anong dahilan? Yes, nandun sila sa church. Naroon sila, naglilingkod sila. Pero nagkulang sila sa paghahanda. Isang bagay doon na hinalimbawa ng ating mahal na pastor dahil doon sa talanghaga ng Panginoon na ang mga nahulog sa batuhan, sa dawagan, ininis sila ng mga pagsusumakit. Ininis sila sa mga bagay na kanilang pinagdadaanan at sila ay mga tumalikod sa pananampalataya. Hindi sila nakapagpatuloy. Yan ang ating panahon, brother sister. Kung hindi tayo magiging maingat, maaari tayo masila ng kaaway. Anong sabi ng Peter? Ang kaaway ay gagaya ng layon na naghantay lamang ng pagkakataon upang silain ang kanyang mga anak. Dahil yan ang gawain. Tignan nyo ang sinabi ng 1 Timothy. 1 Timothy 4.
chapter 4, verse 1 and 2. Sabi ito, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at mga aral ng mga demonyo. Ito'y nagpapaalala si Apostol Pablo kay Timothy na darating ang panahon na mayroong mga mananampalataya na tatalikuran nila ang pananampalataya. Tatalikuran nila ang mga bagay na kanilang tinanggap at sila'y makikinig sa mga aral. Ano diyan? Ang mga aral ng demonyo. Kaya doon sa binasa natin sa text natin, kung babasahin natin sa 2 Timothy 3, sa 5, ano sabi doon? May anyo ng kabanalan, pero tinanggihan ang kapangyarihan. May kita natin, mayroong mananampalataya nagsasabi, mananampalataya ako sa panlabas, pero doon sa loob niya ay walang kapangyarihan na gumagawa ng pagbabago ng kanyang buhay. Kaya sabi ng Panginoon sa talinghaga, sabi ng Panginoon, huwag niyong linisin lamang ang panlabas. Ang linisin niyo ay ang sa loob. Dahil kapag ang sa loob ay mayroong gumagawa, mayroong pumikilos na espiritu, ang panlabas na lamang ay makikita mo na lamang yan. Kaya sabi naman na pala, ganito na ako eh. Sometimes ginagamit natin yung kung ano tayo noon at dala-dala pa rin natin ngayon. Ibig sabihin, brother, sister, may anyo ng kabanalan pero tinanggihan ng kapangyarihan. May anyo ng kabanalan pero ang kapangyarihan na gumagawa ng espiritu na nagbabago sa buhay ng mananampalataya, ito ang kinakailangan natin. Kaya ang sabi ng awit, langisan mo. Puspusin mo ng iyong espiritu. Anong dahilan? Kung hindi tayo puspos na espiritu, maaari tayo dumalo sa church, maaari tayo maglingkod. Thursday, andito tayo. Prayer night, andun tayo. Sunday, andito tayo. Pero kung walang espiritu na gagawa sa ating panloob, walang bagong buhay na mararanasan at mahayag sa atin. Lagi natin sasabihin, ito na ako. Di na ako magbabago, brother, sister. Di mo talaga kaya sa sarili mo. Pero kaya ng Diyos na gumawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Oh my. Wala ito sa outline ko. Pahintulutan niyo ako magpatuloy lang na kung anong gusto niya sabihin sa atin. Ang kailangan natin sa huling araw na ito, the Spirit of God. Kung may mga mananampalataya na hindi ka makatakas sa iyong addiction, hindi tayo makatakas sa mga bagay na hindi natin kayang bitawan, kailangan natin ang langis, ang pagpupuspos na Espiritu. Huwag natin baliwalain ang panahon natin kinabubuhayan. Ang sulat ni Apostol Pablo, may mga tao na tatalikod sa pananampalataya. At sinabi din ng Timothy, mangangati ang kanilang mga tainga. Maghahanap sila ng mga ngaral na magbibigay ng kagustuhan nila sa kanilang sarili. Yung bagay na magiging satisfy sila, ito yung gusto ko, ayaw nila. Yung nasasabihan, nasasaway. Pero ang mga mananampalataya ng tunay, kahit masakit na salita, hindi niya tanggapin. Bakit alam niya ito ay para sa kanya? Brother, sister, kung ang panahon na ating kinabubuhayan, kinakailangan natin isuko ng lubos ang ating mga buhay. Sabi nanto, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ng kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Ito ang magiging sitwasyon ng mga tao sa ating panahon. Ang kanilang mga budhi na parang hiniruhan. Alam niyo, hiniruhan, wala nang pakiaramdam. Wala nang pakialam. Magsasalita ako kung anong gusto ko. Gagawin ko kahit mandaya ko. May kita natin, ang nangyayari kahit man sa Senado. Sometimes nanonood tayo, nasasaktan tayo, nagsasalita tayo ng hindi tama. Pero hindi natin pwedeng alisin, brother, sister, habang tinitignan ko ang ganitong mga bagay na nangyayari sa ating panahon, ay nagpapakita na lamang na narito na nga tayo sa isang panahon na pamumuhay ng panahon ng masama at panahon ng panganib. Nawa, pag nakikita natin ang hindi maganda na nangyayari sa atin sa sanlibutan, hindi tayo maapektuhan, kundi atin sasabihin, Lord, handa na ba ako?
Dahil ang mga nangyayari na yan ay nagpapakita lamang kapag ang mundo ay pasama ng pasama, ang paghatol ay darating na. Pero brother, sister, mayroon pang pumipigil. Kapag nakita natin ang panahon na tila hindi na safe, full of dangerous na danger, nariyan na ang kasamaan. Nakikita mo na mga bagay na hindi, ang mga tao na nasa kapangyarihan, nag-aagawan sa kapangyarihan sa posisyon. Ibig sabihin, ang panahon na lamang natin, ang panahon talaga natin ay nasa panahon na nakapokus na lang mga tao sa kanyang sarili. Wala na silang pakialam sa iba. Basta masatisfy nila ang kanyang sarili. Pero brother, sister, hindi ako nakatingin sa mga bagay na yan. Kung may mga bagay man na nangyayari sa ating panahon na panganib, mga bagay na pagbabago sa ating sa ating bansa, sa ibang bansa, lagi kong tinitignan, habang tinitignan ko to, totoo, nasa panahon kami, living in the perilous time. Nasa panahon kami na nabubuhay kami sa isang napakasama ng panahon. Pero bago ang kasamaan ng panahon, mayroon munang pag-iingat. Mayroong pag-iingat ng Panginoon sa atin. Pero bago ang judgment, mayroon munang pagkuha ang Panginoon sa ating mga buhay. Tignan nyo sa buhay ni Noah. Na makita ng Panginoon na ang panahon na yon ay panahon ng masama. At sabi ng Genesis, kung atin titignan, Genesis 6, sabi ng Panginoon, nakita ko ang mga tao ay masasama, nagkasala. Nakita niya ang kasalanan sa panahon ni Noah. At sabi na lamang sa 5, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Sa panahon pa lamang ng Panginoon, alam natin, ang panahon ni Noah ay dito naranasan ang judgment ng Panginoon sa buong sanlibutan. Dahil nakita ng Panginoon na ang lupa ay puno na ng kasalanan. Sabi niya, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanilang puso ay pawang masama lamang parati. Nakita nyo? Sa panahon pa man ni Noah, nakita na ng Panginoon na ang kaisipan ng puso ng mga tao sa panahon na yun ay pawa na lamang masasama. Pawa na lang sa kanilang sarili. At makikita din natin yan sa panahon. Kaya nung nagtanong ang mga alagad sa Panginoon, kailan paparito ang anak ng tao? Anong tanda? Sabi ng Panginoon, ang tanda na aking ipapakita sa inyo ay ang panahon ng Sodoma at Gomora at ang panahon ni Noah. Bakit? Dahil ang panahon na ating kinabubuhayan, ang kaisipan, ang pamumuhay ng mga tao sa ating panahon ay pawang masasama na lamang. Pawang nakapokus sa kanilang sarili. At yan ang nakita ng ating Panginoon sa panahon ni Noah. At sa 6 sabi yan, at nagsisi ang Panginoon na kaniyang nililalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kaniyang puso. Alam nyo ba, kahit man ang Panginoon sa panahon natin ngayon, hindi niya matagalan ang kasalanan. Kahit man ang Panginoon, hindi niya kayang tignan ang kasalanan, nalulumbay. Sabi sa 6, nalumbay ang puso ng ating Panginoon. Dahil nakita niya ang kasalanan. Nakita niya ang karumihan sa panahon ni Noah. At kahit man sa ating panahon, makikita natin ang kasalanan. Alam nyo, grabe ang kasalanan ngayon. Meron ako nakita na isang balita. Yung isang tatay, di ko alam kung napanood nyo. Yung isang tatay, kasama ang kanyang 4 na kaibigan na sila'y nag-inuman. At alam nyo ba, ang kanyang anak mismo ay kanilang ginahasa. At ang tatay na ito, hindi pa nakontento, pinagahasa niya kahit man doon sa mga kaibigan niya. At di pa nakontento, ang tatay ito ay pinatay pa ang bata. At nung panahon ng hinanap, investigahan, natagpuan ang bata sa isang lugar. At ang tatay ay nakakita at sabi niya, dito ko nakita. At gusto niya takpan ang kanyang pagkakasala. Gusto niya takpan ang kanyang pagkakamali. Sabi niya, hindi ko alam, umiiyak siya na parang walang alam. Pero kalaunan, sumuko ang isang kasama niya, isang kaibigan niyang kainuman. At nung sumuko ang taong ito, dito nalaman, dito niya binunyag, ang nagpakana ng paghahasa sa bata ay ang kanyang tatay.
Nakita niyo ang panahon na ating kinabubuhayan? Kahit tatay, kadugo niya, nagawa niya yun at hindi niya pa siya nakontento, pinatay niya pa. At gusto niya takpan ang kanyang pagkakasala, pero hindi ito natakpan dahil mayroong isang tao na hindi pinatulog ng konsensya. Pero sa ating panahon, makikita natin, ang sabi ni Apostol Pablo, darating ang panahon na ang mga puso ng mga tao ay parang hiniruhang bakal. Na wala nang pakialam kahit ang konsensya ay hindi na gumagawa sa kanilang buhay. Yan ang kasamaan sa ating panahon. Pero alam nyo ba, hindi nasayahan ng Panginoon. At sabi sa 7, at sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao, aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Makikita natin, nagsisi ang Diyos na nilalang niya ang tao sa ibabaw ng lupa. Dahil nakita niya ang kasamaan sa panahon ni Noah. Pero napakaganda ng 8. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Sa ibang salin, but God has happy with Noe. Kahit man sa kasamaan ng panahon, nalulungkot ang Panginoon sa panahon ni Noah ng tao ay nasa kasalanan, sa karumihan. At nagsisi siya ng likhain niya. Pero nung makita niya si Noah na isang matuwid, yon ang kagalakan ng Diyos. Alam niyo ba, brother, sister, kahit man nalulungkot ang Diyos sa panahon natin ng kasamaan, pero pag nakikita niya ang kanyang mga anak na lumalakad sa kanyang kalooban at sa kanyang salita, ito yung kagalakan ng Diyos. Yan ang kagalakan ng Diyos, brother, sister. Ang kagalakan ng Diyos, makita niya ang kanyang mga anak na kahit man sa kasamaan, ay makita niya na siya'y lumalakad sa kalooban ng Diyos. Brother, sister, minsan may naririnig ako, napakasama ng panahon, paano ako mabubuhay na may kabanalan? Paano ako mabubuhay kung ganito ang sitwasyon? Napakalakas ng hatak ng sanlibutan, napakalakas ng mga impluwensya ng kaaway, paano ako makakapamuhay? Wala tayong ibang kailangan kundi ang Espiritu ng Diyos na gumawa sa ating mga buhay. Hindi natin kaya sa ating sarili. Sabi ng kasulatan, not by mind nor by power, but by the Spirit sent the Lord. Hindi sa ating kakayanan, hindi sa ating abilidad. Pwede tayong baguhin natin, gusto natin baguhin ang ating sarili, mapapagod tayo, babalik pa rin tayo sa pagkakasala, madidisappoint tayo. Pero kung hihingin natin ang tulong ng Panginoon, hindi tayo madidisappoint dahil siya ang gagawa sa ating mga buhay. At na makita ng Panginoon, ang paghatol ay nilagay niya na. Pero alam niyo ba, sa 7 natin tignan. At sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka, 7:1, lumulan ka at iyong buong sambahayan sa sasakyan sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harapan ko sa panahong ito. May napansin ba kayo? Sa panahon na ang judgment ay ibibigay na ng Panginoon dahil nakita niya ang kasamaan ng mundo. Pero kay Noe, hindi niya hinatulan ang panahon ni Noe na walang salita na binigay kay Noah. Sabi ng Panginoon, hahatulan ko na ang mundo, Noe. Hindi ko na matagalan ng kasalanan, pero pumasok ka na sa daong. Ikaw, kasama na yung pamilya, pumasok ka na dahil ang paghatol ay darating na. Ito yun sinasabi ko, brother, sister. Kapag ang panahon ay patungo na sa kapahamakan, sa pasama ng pasama, at kapag ang panahon ay hahatulan na ng Panginoon, hindi niya isasama sa paghatol ang mga matuwid na lumalakad sa kanyang harapan. Kaya nga, mayroon munang pag-agaw. Bago ang great tribulation, bago ang dakilang kapigatian na mangyayari sa sanlibutan, mayroon munang pagkuha sa kanyang mga matuwid. At sabi niya, Noe, panahon na. Pumasok ka na. At sabi sa 4, sapagkat 7 araw pa, at paulanan ko na ang ibabaw ng lupa. Ng 40 araw at 40 gabi,
at aking lilipulin ang lahat ng mga buhay na aking nilikha sa balat ng lupa. Habang binabasa ko to at tinitignan ko, sabi ko, Lord, salamat. Kahit gaano mang kasama ng aming panahon, hindi mo hahatulan ang mundo na kasama ng iyong mga anak. Kaya sabi ni Abraham kay Lot, Abraham, itatago ko ba kay Abraham bagamat siya'y aking kaibigan? Nang Sodom at Gomora ay lilipulin ko na. At nung sinabi niyo kay Abraham, lilipulin niya, at si Abraham ay nakipag-bargain sa Diyos. Hahatulan mo ba ang Sodom at Gomora kung may mga mananampalataya doon? Nakasama nila. Sabi ng Diyos, hindi. Hanggang dumating sa isang bagay. At sabi niya, hindi ko hatulan. Ibig sabihin, brother, sister, pinapakita lamang ng Diyos, kahit gaano kasama ng panahon, hindi papayag ang Diyos na hatulan niya ang mundo na kasama ang mga matuwid na lumalakad sa kanyang kalooban. Kaya habang binabasa ko to at pinag-aaralan, sabi ko, Lord, salamat. Yes, makakaranas kami ng mga Great Revelation, hindi Great Revelation, dun yun sa dulo eh. Sorry sa word. Makakaranas tayo mga tribulation sa ating mga buhay, makakaranas tayo ng kapighatian. Sabi nga, kahit mananampalataya, sabi sa 1 Corinthians 10:13, ang sabi doon, tayo man ay makakaranas ng mga pagsubok, pero sa panahon na di na natin kaya, ang Diyos din naman ang tutulong sa atin. Yes, mararanasan natin ang ganitong mga bagay, pero hindi pa ito ang katapusan. Dahil bago ang paghatol sa mundo, kaya habang tinitiligan ko ito na parang may similarity sa ating panahon. Sabi niyo, sapagkat 7 araw pa at paulanan ko na ang ibabaw ng lupa. Habang tinitignan ko ito, ito lang naman sa akin. Ang 7 araw dito ay parang sa panahon na si Noah ay naroon na sa safe na lugar. Sabi niya, pumasok ka na, Noah, sa arka. At sa pang 7 araw ay ibubuhos ko ng ulan. Ibig sabihin, brother, sister, ang 7 araw na yon, naroon na sa arka si Noah. At habang nandoon siya sa arka, ang mga tao ay nakakaranas na ng ulan. At pinapakita din sa atin, bago dumating ang 7 years na kapighatian, ang mga anak ng Diyos ay naroon na sa piling ng ating Panginoon. Habang ang mundo ay nagsasuffer, habang ang ulan ay pumapatak, ang tubig ay tumataas, ang mga tao ay nagkakatok, sumisigaw kay Noah, buksan mo kami. Pero wala na, sarado na, tapos na ang kaligtasan. At yan ang ating panahon, brother, sister. Darating ang panahon sa ganitong sitwasyon na bago ang paghatol ng Panginoon sa mundong ito, itatago muna niya ang kanyang nobya. Habang ang mundo ay naghihirap, nagsasuffer sa kalalagayan, ang mga anak ng Diyos ay nagsiselebrate na kasama ang kanyang manunubos. Yes, this is the perilous time. Ito'y mapanganib na panahon, pero mayroong nag-iingat sa bawat isa sa atin. At sabi ng talata tayo sa pagpapatuloy, ating tignan ang 2 Peter. 2 Peter 2, chapter 2, verse 3 na lamang to 7. Verse 4. Verse 4 to 9, sabi ito, may oras pa ba ako? Mayroon pa konti. Sabi dito, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa imperno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Pinapakita ni Apostol Pedro na kung ang Diyos ay hindi niya pinatawad ang mga anghel at sila'y ibinulid sa imperno at sila'y naghahantay sa paghuhukom. At sabi sa 5, at ang dating sanlibutan ay hindi pinatawad, datapat iningatan si Noe na tagapangaral ng katuwiran na kasama ang ibang 7 pa noong dalhin ang pagkagunaw sa sanlibutan ng masama.
Makikita natin, nung hinatulan, hindi pinatawad ng Diyos ang sanlibutan, pero iningatan niya si Noe na isang matuwid sa harapan ng Diyos. At sabi sa 6, at pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora na pinapaging abo ng maging halimbawa sa mga magsisipamuhay sa masasama. Brother, sister, dito natin makikita. Ang Sodoma at Gomora, sabi ni Apostol Pedro, ay isang halimbawa sa atin na kung hinatulan niya ang Sodoma at Gomora, ito'y halimbawa sa atin na darating ang panahon na kung pag ang tao ay magpapatuloy na mamuhay sa kasalanan, sa kasamaan, darating sa kanya ang paghatol ng Diyos. Dahil hindi niya matitiis ang kasalanan. At sabi sa 7, at iniligtas ang matuwid na si Lot, na lubhang nahapis sa mahalay na pamumuhay ng masasama. Kahit man si Lot ay naranasan niya ang malumbay, na nakikita niya ang mga sa panahon niya na ang kasamaan ay naroon sa kanyang kapaligiran. Siya'y nalulumbay dahil sa kasamaan ng pamumuhay ng tao. At makikita natin, brother, sister, kahit man tayo, di ba? Minsan naapektuhan ang ating damdamin. Nakakapaglumo, nakakapanlumbay kapag nakikita natin ang mga tao kung gaano nakasama sa ating kapanahunan. Naapektuhan tayo. At yun nga sabi ko, minsan may nagsasabi, paano ba ako makapamuhay na matuwid kung ganito ang panahon na aming kinabubuhayan? Paano ba ako makapamuhay na mayroong kabanalan kung ang panahon na aking nakikita ay kasalanan, karumihan na lamang? Yan ang naranasan ni Lot. Sa panahon ng sa Sodoma at Gomora siya. Pero sabi ng 8, sapagkat ang matuwid na ito na namamayang kasama nila ay lubhang nahapis araw-araw ang kaniyang matuwid na kaluluwa sapagkat sa pagkakita at pagkarinig niya ng mga gawa nilang laban sa kautusan. Ibig sabihin, sa panahon ni Lot, ang mga tao sa panahon na yon ay kanilang sinusuway ang kalooban ng Diyos. Sila'y nabumuhay na hiwalay sa salita ng Diyos. At nakikita ito ni Lot sa kanyang panahon. At ang kanyang kaluluwa ay nahahapis, naapektuhan, nalulumbay dahil hindi niya matagalan na makita ang mga tao na lumalakad sa kasalanan. At sa ganitong bagay, brother, sister, dito ang dahilan kung bakit hinatulan ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Pero napakaganda na bago ang paghatol ng Diyos sa Sodoma at Gomora sa panahon ni Noah, makikita natin na mayroon pa rin mga matutuwid na namumuhay. Mayroon pa rin mga tao na sa kabila ng kasamaan ng panahon na yon, mayroon pa rin Noah, mayroon pa rin Lot na nabubuhay sa katwiran ng Diyos. At habang sila'y namumuhay sa katwiran ng Diyos, sila ay iniingatan ng Diyos. Brother, sister, yan ang ating panahon. Yes, mararanasan natin ngayon. Hindi pa ganun kasama ang ating makikita. Pero paano sa mga susunod na taon? Sa panahon na susunod na mga araw, buwan, ano pang mangyayari sa ating mundo? Mararanasan natin ang mga bagay na pagbabago-bago ng panahon natin. Ang kasamaan may kita natin sa ating kapaligiran. Sabi nga ng mga tao sa panahon natin ngayon, tila kapag lumakad ka sa lansangan, ang lagi mo na sa isip, hindi ka naligtas. Tila hindi na safe ang ating panahon. Maraming mga krimen na ating nakikita sa ating panahon na tila hindi na safe. Pero brother, sister, nakikita man ng tao na hindi na talaga safe ang panahon natin. Pero salamat, mayroon tayong nag-iingat sa atin. Mayroon Diyos na sumasama sa atin, na siya nag-iingat sa ating mga buhay. At darating ang panahon na kung saan ang panahon ng kasamaan ay darating ng paghatol. At kung babasahin pa natin, mamadaliin ko na lamang dahil mayroon na lang 10 minutes. May mga talata pa pero lalagpasan ko na yung iba. Sabi ng 2 Peter 3, dito na lamang sa 3, sabi diyan,
na maalaman muna ito, na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Sabi ni Apostol Pedro, darating ang panahon na masama sa huling araw. Ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita, masasamang gawa, at magsisipagsabi, sana roon ang pangako ng kaniyang pagparito, sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang ay nanatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ang paglalang. Darating ang panahon, kikusyonin nila, may mga tatalikod at sasabihin nila, matagal ko na napapakinggan ang pagparito ng Panginoon. Matagal ko na napapakinggan ang ganyang salita, pero hanggang ngayon wala pa rin. At yan ang magdadala na magtutuya, magsasalita sila ng mga bagay. Yan ang dahilan kung bakit mayroon mga tatalikod sa pananampalataya, dahil sinasabi nila, matagal ko na napakinggan yan. Sa panahon pa lamang ng mga propeta, napakinggan ko na yan, pero hanggang ngayon wala pa. Pero sabi ng 5, sapagkat sadyang nililimot nila na mayroon sang kalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Na sa pamamagitan din ito, ang sanlibutan noon na inapawa ng tubig ay napahamak. Sabi na sa 7, tingnan nyo, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon din salita ay iningatan italaga sa apoy na itinalaga sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Sabi ng Panginoon, nakalimutan nila na sa unang panahon pa lamang mayroon na ng ganitong pangyari. Mayroon ng paghatol, pero hindi nahatulan ng Diyos ang panahon natin sa pamamagitan ng baha, kundi sabi niya, itinalaga sa paghatol sa apoy. Kaya mga brother sister, ang ating panahon ay patungo na sa kasamaan, sa kasalanan. Naroon na makikita natin ang mga sitwasyon na yan. Pero bago dumating ang judgment ng Panginoon, mayroon munang pagliligtas sa mga anak ng Diyos. Mayroon munang pag-agaw sa mga anak ng Diyos. Kaya makikita natin ang ating mga buhay sa huling mga araw na ito, kinakailangan natin higit na lumagak sa ating Panginoon. Hanapin ang mukha ng Panginoon. Tanungin ng Panginoon, ano ang ating mga buhay? Dahil alam natin, gaano mang kasama ng panahon, mayroon nag-iingat sa ating mga buhay. Mayroon Diyos na siyang humahawak ng ating mga buhay. Kaya sabi ng John 17, ano sabi ng John 17:14-16? Sabi diyan, ito'y panalangin ng ating Panginoong Hesus. Kaya napakabuti ng Panginoon, bago siya umalis, idinalangin na niya tayo. Sabi niya, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanlibutan. Sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Kaya bari sister, kung tayo mabubuhay sa katwiran ng Diyos, kakaputan tayo ng sanlibutan, pero hindi tayo taga-sanlibutan, dahil hindi tayo taga-sanlibutan. Sabi niya, hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Kaya bago pa dumating ang panahon na masama, living in the perilous time, mayroon na nanalangin na ingatan mo sila sa masama. Ibig sabihin, mayroon ng Diyos na siya nag-iingat sa ating mga buhay. Kahit man maranasan natin, tayo man umabot sa panahon na ito, ang panahon na masama, pero salamat, mayroon na nanalangin para sa akin, mayroon na nanalangin para sa inyo sa pag-iingat sa atin. Sabi ng Panginoon, hindi ko dinadalangin na alisin mo sila, kundi ingatan mo sila. Sa panahon ng mga kasamaan, sa panahon ng mga sitwasyon, ang Diyos ang nag-iingat sa ating mga buhay. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan.
Kaya sabi ng Panginoon, sa sanlibutan ito, mayroon kayong kabagabagan, mayroon kayong kalugulamihanan. Pero sabi niya, laksan niyo yung loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Pinapakita lamang ng Panginoon, yes, makakaranas tayo ng mga kabagabagan, makakaranas tayo ng mga struggle, makakaranas tayo ng mga bagay, pero sabi niya, huwag kayong mag-alala, dinaig ko na ang sanlibutan. Kumbaga, mayroon ng secure ang ating buhay na mayroong pananagumpay kung tayo magtitiwala sa Panginoon. Sa pang talata, magbasa na lang ako at tayo magtatapos. Makita natin 2 Thessalonians 3. Dito na lamang sa 3 na sinabi ni Apostol Pablo sa unahan, idalangin nyo kami upang ang mga salita ng Panginoon ay hindi mapigilan, maibahagi sa iba. Ang sabi niya sa kanyang sulat, sa 3 na lamang, 2 Thessalonians 3:3, ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. Binapakita lamang ng mga kasulatan, brother sister, kahit man ang mga apostol, ay mayroon silang pagkakatiwala na ang Panginoon ang siyang magpapatibay sa atin. Hindi sa ating sarili, hindi sa ating kalakasan, kundi sa Diyos na siyang gumagawa sa atin. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. Ibig sabihin, kahit man tayo'y nabubuhay sa panahon na masama, kaya pa rin tayo ingatan ng Diyos. Kaya pa rin i-preserve ang ating mga buhay dahil ang Diyos ang siya may hawak sa atin. At sabi ng Thessalonians, isa pa, at dito ako magtatapos sa umagang ito. Thessalonians 5:23, sabi diyan, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos na din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Tapat yaon sa inyong tumawag na gagawa rin naman nito. Isabihin, brothers and sisters, kayang ingatan ng Diyos ang ating mga espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Tapat siya na nangako na siya din naman ang gagawa sa ating mga buhay. Darating ang panahon sa ating pagtatapos, bago dumating ang paghatol ng Diyos sa ilalim ng paghatol ng Diyos, ay ililigtas muna niya ang mga matuwid. Gaya ni Lot, bago ang paghatol sa Sodoma, Gomora, pinahayag muna ito kay Abraham at sinabi sa kanya, makikita natin na bago ang paghatol, mayroon munang pagpapahayag ng Diyos sa kanya mga anak. Bago ang mga bagay na mangyayari, alam ko, sa huling mga araw na ito, mayroon mga personal na revelation na ibubuksan ng Panginoon sa atin. Kaya bago ang paghatol, brother sister, mayroon munang salita ng paghahanda sa ating mga buhay. Kaya sabi dun sa sharing na nakaraan, sabi ng 5 matatalino, hindi, pumunta muna kayo, bumili kayo, ito'y sapat lamang sa akin. Dahil pinapakita lamang, ang revelasyon na ibinigay sa iyo ay hindi mo ito pwedeng ipasa sa sino man. Mayroong personal na paghahayag ng Panginoon. Mayroong personal na paghahayag ng paghahanda ng Panginoon sa ating mga buhay. Brother, sister, kinakailangan natin maging maghanda. Habang tayo nandito sa ibabaw ng sanlibutan ng punong-puno ng kasalanan, kasamaan, pero sa panahon, bago ang pagparito ng ating Panginoon, mayroon muna siyang pagpapahayag. Mayroon siyang pagre-reveal ng kanyang sarili. Mayroon siyang pagpapakita. Kaya nga sabi, bago dumating ang Panginoon, mayroon din mararanasan na great revival ang bride. Dahil kung minsan, sa ating paglilingkod, nararanasan natin mapagod, nararanasan natin madapa, nararanasan natin kuminsan ang hindi natin sinasadya magkasala. Nararanasan natin minsan na kahit man tayo matagal na sa pananampalataya, yes, aminado tayo, nararanasan pa rin natin ang kuminsan makagawa ng mga bagay na hindi tama. Kaya kinakailangan muna ng great quickening. Kinakailangan muli ng pagpukaw sa mga nobya ng Diyos para ihanda sila sa panahon ng pagparito ng Panginoon.
Pero sino ang makakaranas ng paghahanda na yon? Sino ang makakaranas ng great revival na yon? Walang iba kundi sila na namumuhay na matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya brother, sister, kung may pagkukulang man, may mga bagay man sa ating mga buhay na hindi pa natin kayang baguhin, may mga witnesses pa, may mga bagay pa na tila nakikita natin hadlang sa ating mga buhay, huwag natin hayaan na magpatuloy yan. Huwag tayong maghayaan na ang ating kaisipan, ganito na ako, di na ako magbabago. Salita mo lang yan, sabi mo lang yan. Pero pakinggan mo ang sabi ng Diyos. Pakinggan mo ang salita ng Diyos. Huwag mong i-reflect, huwag natin i-reflect ang ating sarili sa ating mga nakaraan. I-reflect natin ang ating mga sarili kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil kung nakikita mo ang iyong sarili na hindi pa rin naalis ang mga dating tao, balikan mo ang salita ng Panginoon at iluhod mo sa Panginoon at sabihin mo, Lord, ayaw ko na ng buhay na to. Ayaw ko na ng ganitong pamumuhay. Gusto ko ang maranasan ang totoong buhay na nagmumula sa iyo. Kaya brother, sister, this is the last day, living in the perilous time. Ito'y namumuhay tayo sa masamang panahon. Pero gaano mang kasama ng panahon, mayroon pa rin makakapamuhay na matuwid sa harapan ng Panginoon. Bakit? Dahil ito'y sa patnubay ng Espiritu ng ating Panginoon. God bless you, brother, sister. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, purihin ka sa umagang ito, sambahin at luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na amin sinasamba, pinapupurihan at dinadakila, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Kung ako man ay nagkulang sa pagpapaliwanag dahil sa kakulangan sa mga bagay na pagsasalita, Panginoon, ngunit bayaan ang mga bagay na aking napahayag, Panginoon, ay magdala ito ng kagalakan, encouragement sa bawat isa sa amin, Lord God, na sa panahon na aming kinabubuhayan ay kinakailangan namin seryosuhin ang panahon namin, Panginoon, dahil ang panahon namin ay hindi na ito nagbibiro, Panginoon. Ang panahon na ito ay nag-aadya na, Panginoon, sa isang paghuhukom, Panginoon. Ngunit salamat, bago pa dumating ang mga dakilang kapighatian sa sanlibutan ito, iyong iingatan, iyong kaming kukunin sa huling mga araw upang kami, Panginoon, ay hindi makasama sa ganitong sitwasyon. Ngunit, Lord, tulungan mo kami na lubusan makapaghanda. Tulungan mo kami na lubusan na may handa ang aming mga puso, Panginoon, dahil sa aming mga kahinaan, sa aming mga kakulangan, sa aming mga bagay, Panginoon, na kuminsan hindi namin kayang alisin sa aming sarili, Lord. Ikaw ang nakakaalam. Ikaw ang nakakasiyasat sa aming mga puso, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang kalalagayan ng aming mga puso, Lord. Siyasatin mo kami dahil ikaw lamang ang siyang may kakayanan na baguhin ang mga bagay na hindi namin kayang alisin sa aming mga buhay. Kung may mga kahinaan, may mga bagay, Panginoon, na kung saan addiction sa aming mga buhay, may mga bagay, Lord, na tila alipin kami sa mga bagay ng mundo o sa mga bagay pa ng aming mga kahinaan, Lord, iyong wasakin ito, iyong alisin ito, Panginoon, upang kami lubusan na makasunod at makapamuhay sa iyong katwiran. Salamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Ipinupuri ka namin, niluwalhati at binabalik sa iyo ang papuri pa salamat sa pangalan pa ng Kristo Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Ating palapakan ng ating Panginoon at aking binibigay sa ating kapatid.